Hi Miss Fujiko, itago mo na lang ako sa pangalang Marvin. Taga San Fernando, Pampanga. Gusto ko rin pong magbahagi ng aking masayang kwento na tiyak kakainggitan ng inyong mga tagapakinig. Naganap po ito noong panahong nasa high school pa lamang ako. Tungkol ito sa pagkakaroon ko ng relasyon sa mami ng nililigawan kong babae. Ipinanganak at lumaki ako sa San Fernando. Iyon nga lang, medyo hikahos kami sa buhay. Nakapag-aral ako ng grade 1 to grade 6 ng tuloy-tuloy, tapos noon ay huminto na ako sa pag-aaral ng 4 na taon. Kaya noong nag-third year high school na ako, ay nasa 19 years old na ako, pero wala naman iyong problema dahil hindi naman ako nagmukhang matanda, lalo at maputi naman ako. Katamtaman ang pangangatawan na muscular at medyo gwapo rin. Noong panahong ito ay nakarecover na sa financial na pagkalugmok ang pamilya ko. Nakapag-abroad na ang panganay kong kuya. Tapos iyong pangalawa naman ay nagtatrabaho na rin sa isang opisina. Si papa ko naman ay may sarili ng tricycle na pinapasada. Tapos si mama ay may maliit na tindahan. Sa madaling sabi, nagsisimula na noon na umunlad ang aming pamumuhay. Kaya lang naman kami nalubog sa utang dahil pagkakasakit ni papa dati. Pero noong makarecover naman siya ay nagtuloy-tuloy na rin. Kasi simula pa lang noon ang school year at nasa third year na ako. May bago kaming classmate na transferee mula sa Maynila. Ito ay si Claire. Masayahin siyang dalaga at maganda. Sa tingin ko ay hindi magkalayo ang edad namin dahil matured na ang kanyang pangangatawan at kung makipag-usap ay malayong-malayo na sa asal ng mga kaklasiko na mga nasa 14 to 15 years old ang edad. Siyempre, dahil sa bago siya sa school, kaya pinagkakaguluhan. Kahit mga 4th year student ay maraming nagkakakrush sa kanya. Madali iyong mapansin dahil kunyaring dadaan sa room namin ang mga 4th year pero napakabagal ng paglalakad. At lahat sila ay nakalingon ang ulo sa direksyon ni Claire. Maging sa sarili naming room ay marami rin ang nagkakakrush kay Claire. Wala nga lang may lakas ng loob na lumapit at makipagkaibigan. Maliban syempre sa mga babae dahil parang madali lang sa kanila iyon dahil kapwa babae lang din naman. Hanggang sa mapansin kong napapalapit siya sa kaklase naming si Maricar. Iyong si Maricar ay medyo malapit rin sa akin dahil alam kong crush niya ako. Kaya naisip kong si Maricar ang magiging daan para mapalapit ako kay Claire. Isang araw noon, meron kaming science project and reporting. Pinagrupo kami into 3. Si Maricar ang pumili ng kagrupo niya. Siyempre, si Claire kaagad ang pinili niya. Noong mapalingon naman siya sa akin ay agad siyang napangiti tapos lumapit. Marvin, gusto mo sumali sa grupo ko? Sabi ko naman. Oo, sino bang kagrupo natin? Kunyaring tanong ko pa pero alam ko naman na matik na iyon na si Claire ang isa sa mga kagrupo niya. Sabi niya naman, si Claire yung isa, tayong 3. Sabi ko naman, ganun ba? Okay, walang problema. Sagot ko naman tapos pinalapit na kami ng pwesto ng teacher namin. Kailangan kasi magkakalapit ang mga magkakagrupo. Sabi naman ni Claire, Hi Marvin. Sabi ko naman, kilala mo ako? Nala siya, magkaklase tayo, paano hindi kita makikilala? Sabi ko naman, bakit lahat ba ng kaklase natin kilala mo? Hindi. Bakit mo ako kilala? Itong si Maricar, friend daw kayo kaya palagi kanyang nakakwento sa akin. Ganun ba? Sagot ko naman dahil mukhang interesado sa akin si Claire. Kahit papano,
May lamang na ako sa ibang mga lalaki na umaaligid sa kanya dahil magkagrupo nga kami. Kaya ibig sabihin, palagi kami magkakausap at magkasamang gagawa ng project. Noong lumabas kami ng klase ay magkasama na kaming tatlo na nag-library para mag-research. Noong matapos ay bumili rin kami ng mga materials na kakailanganin. Sabi ni Claire, "Tara, kumain muna tayo. 2:00 na pala oh. Nakalimutan na natin magtanghalian." Sabi ko naman, "Oo, sige, walang problema." Sumang-ayon din naman si Maricar, kaya magkakasama na kaming nagtungo sa isang karinderya. Dahil sa hindi pa naman kami super close sa isa't isa, kaya kanya-kanyang bayad lang din muna kami ng aming pagkain. Pero nag-order ako ng 3 halo-halo para sa aming 3. Bale, treat ko na iyon sa kanila. Pareho naman naging masaya ang dalawa sa nakitang malaking baso ng halo-halo. Nagsalita si Claire. "Salamat dito Marvin ha. Gusto ko sana talagang bumili nito kaso kulang na yung pera ko eh. Hindi ko naman kasi in-expect na bibili ngayon ng materials kaya hindi ako nakahingi ng extra kay mami." "Ayos lang. Edi next time kayo naman ang manlibre sa akin." Sabi niya naman. "Yeah, sure. No problem." Sabi naman ni Maricar, "Oo, next time libre ko kayo ng lunch no?" "Wow, big time ah. Rich kid girl." Tanong pa ni Claire. Sabi naman ni Maricar, "Hindi naman, malakas lang ako mambola kay daddy. Kaya hindi alam ni mami na tumatanggap rin ako ng allowance mula kay daddy. Kaya ayun, back to back ang tinatanggap kong allowance weekly." "Wow, sana all may back to back na allowance." Wika pa ni Claire. "Ano ka ba? Huwag kang mainggit. Since magiging magkakaibigan naman tayong 3, kaya ibig sabihin, kasama kayong makikinabang sa allowance ko." "Nice ha? I like you already." Sagot pa ni Claire. Muling nagsalita si Claire. Ikaw Marvin, game ka bang maging BFF kaming dalawa ni Maricar?" Sabi ko naman, "Ewan ko lang. Hindi ko alam kung magkakasundo tayong 3 eh. Kasi syempre ibang tip ng mga babae kaysa sa lalaki. Baka naman ma-out of place lang ako palagi sa inyo." "Ano ka ba? Walang ganun sa magkakaibigan no. Kailangan mo mag-adjust sa amin parang girlfriend. Halimbawa, may girlfriend ka at gustong mag-shopping ng damit. Hindi mo ba sasamahan kasi ayaw mo makita ka ng ibang mga tao na naroon ka nagpapaikot-ikot sa ladies garments area?" Siguro sasamahan ko kasi nga girlfriend ko naman." Di ganun mo din kami ituring. Girlfriends. Mga kaibigang babae. Kaya pag-aralan mo ring makisama at makijoin sa amin. Tapos kapag ikaw naman ang may gustong puntahan o mahalagang gagawin, pwede ka rin naming samahan o tulungan. Give and take lang, di ba? Sabi naman ni Maricar, "Sige na, pumayag ka na Marvin." Saglit akong tumahimik at kunyari nag-isip. Idinikit naman ni Maricar ang bibig niya sa tenga ko at may ibinulong. Sabi niya, "Kapag pumayag ka, ay tutulungan kitang dumiskarte kay Claire. Alam kong may gusto ka sa kanya." Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya dahil hindi ko alam kung paano niya iyon nalaman. Noong humiwalay siya sa akin ay sabi niya, "Ano, payag ka na?" Sabi ko naman, Sige na nga, mapilit kayo eh." Sabi naman ni Claire, "Uy, anong sinabi mo sa kanya?" Sabi naman ni Maricar, "Sabi ko, tutulungan ko siya sa math kapag pumayag siya. Alam kong medyo mahina siya ron eh." Sabi naman ni Claire, Nasusulsulan ka pala ah. Sige next time kapag may hiningi akong pabor sa'yo, ay mag-iisip na ako in advance ng pang-bribe." Nakangiting wika niya na nawala pa ang mga mata dahil sa pagiging chinita. Matapos makakain ay sabi ni Maricar, "Guys, since official BFF na tayong 3,
So, pwede tayong lumabas minsan o mamasyal. Sabi naman ni Claire, oo, why not? Sabi ko naman, ayoko, wala akong pera. Sabi naman ni Maricar, eto naman, pera agad ang iniisip mo. Hindi naman tayo magwawaldas, no? Mamamasyal lang, manunood ng sine at kakain, tapos tatambay sa kung saan-saan. Sabi ko naman, saan? Di sa SM, tapos tawid tayo papuntang Robinsons. Hinawakan naman ni Claire ang kamay ko. Sige na Marvin, pumayag ka na. Sagot ko na yung bayad mo sa sine. Sabi naman ni Maricar. Sige, sagot ko na lang yung food nating tatlo. Ano, deal? Wika niya, sabay lapag ng nakataob na kamay sa gitna. Inilipag rin doon ni Claire ang kamay niya. Tapos nakatingin sila pareho sa akin at hinihintay akong makijoin hands. Kaya napilitan na rin ako. Okay, fine. Sabi naman ni Maricar. Yay! Ang saya ko. First time ko magkaroon ng ganitong grupo. Mukhang masaya to dahil magkakaiba tayo ng personality at may kasama tayong lalaki sa grupo. Sabi naman ni Claire. Uy, Marvin be gentle with us. Lagi mong tatandaan, mga babae kami kaya dapat palagi kang gentleman sa amin and be our protector Sabi ko naman, oo na po, ano ba naman itong science project na to? Nauwi na tuloy sa pagsali ko sa isang kulto. Nagtawa na naman sila na halos maluwa na sa kakatawa dahil sa sinabi ko. Noong makabawi na mula sa matagal na pagtawa, ay sabi ni Claire, di ang swerte mo pala kung isa tong kulto. Hindi mo ba alam na kapag gumagawa ng ritual ang kulto ay wala kahit anong sagabal sa katawan? Tapos nag-iisa kang lalaki sa grupo natin. Tapos 2 babae, walang sagabal ang nasa harapan mo na parang sinasamba ka. Wika noon na kumikislap ang mga mata. Sabi ko naman, tama na nga tong kwentuhan natin. Natutunaw na ang halo-halo Kainin nyo na yan. Uy, nag-iilang siya. Wika pa ni Claire. Hindi depensa ko pa. Pero ang totoo, kailangan nang itigil ang ganun topic dahil may parte na ng katawan ko ang nagsisimulang magalit. Nakakahiya kung mapapansin nila iyon. Makalipas ang halos 1 oras naming pagtambay sa kainan na iyon dahil sa matagal na kwentuhan ay sabi ni Maricar, ano, fix na yung usapan natin Sa Saturday tayo mamamasyal. Kita-kita tayo sa tapat ng SM San Fernando, 1 PM Doon na tayo mag-lunch. Kakain muna tayo bago tayo manood ng sine. Then after manood ay maglakad-lakad muna tayo. Then kakain ulit bago umuwi. Okay sa akin, sagot ni Claire. Sabi ko naman, okay na rin yun sa akin. Tapos nagsitayo na kami at kanya-kanya na ng uwi. Noong sumunod na araw ay nagulat ako dahil iyong upuan ko ay naroon na sa pagitan nilang dalawa. Sabi ko pa, oh, anong nangyari? Bakit narito na yung upuan ko? Sabi naman ni Claire, magmula ngayon ay dito na ang permanent seat mo Pinaalam na kita kay Gina. Inilipat ko siya doon sa dati mong pwesto para palagi kang update sa mga chikahan namin ni Maricar. Sabi naman ni Maricar, tama, dapat alam mo ang mga pinag-uusapan namin para hindi mo isipin na we are talking behind your back. Sabi ko naman, at sino ba naman kasi ang nagsabi sa inyo na gusto kong malaman lahat ng pinag-uusapan nyo? Ayos lang sa akin kung hindi ko alam ang iba. Naiintindihan ko naman na may mga topic talaga na for girls only. Sabi naman ni Claire, walang ganun sa grupo natin Dapat walang sekreto. Bumuntong hininga na lang ako at hindi na sumagot pa, lalo na at pumasok na sa room ang teacher namin. Kahit ganun ang mga ipinapakita ko sa kanila, ay kabaliktaran iyon ng totoo kong nararamdaman. Dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay super pogi ako. Kinaiinggitan ako ng lahat ng mga lalaki from 4th year, pati na ang mga kaklase ko. Dahil crush nila si Claire at hirap silang makalapit para makipag-usap.
Samantalang ako, palagi ko itong kausap at kung humawak sa braso ko ay para kaming magkasintahan. Isang gabi noon, araw iyon ng Friday, matutulog na ako dapat nang tumunog ang cellphone ko. Noong tingnan ko iyon ay si Claire. "Hi Marvin, how are you? Anong gawa mo?" Sabi ko naman. "Ito, nakahiga lang, nagpapaantok." Sabi niya naman. "Wag mong sabing naglalaro ka ngayon ng sarili mo ah." Bakit mo naman yan nasabi?" Ang sabi kasi ng mga kaibigan ko dati, ganun daw kayo mga lalaki kapag mag-isa at nagpapaantok. Naglalaro ng sarili para makatulog. "So, yun nga ang ginagawa mo ngayon?" Sabi ko naman. "Uy, anong pinagsasabi mo? Hindi no, nagpapaantok nga lang ako habang nakikinig ng music." "We, talaga? Umamin ka na, hindi ko naman ikukwento sa iba eh, kahit pa kay Maricar." "Hindi nga, nagsasoundtrip lang ako ngayon." "Sige na nga, sabi mo eh. Pero for the record I don't believe you. And besides, wala namang masama ron eh. Normal yun sa mga normal na lalaki na may active at healthy na pangangatawan. Ano, hindi ka pa rin aamin?" "Hindi nga sabi, ang kulit naman." Muli ko pang reply. "Sige na nga, gawin mo na kung hindi mo pa ginagawa para masarap ang tulog mo." "Ayoko." "Bakit naman?" "Wala ako sa mood tsaka walang inspiration." Sabi niya naman. Is this enough? Kasunod ang picture niya na nakahiga at manipis lang ang suot. Hindi naman exposed pero maaaninag ang mga malalaking bagay na nakabakat dahil sa sobrang nipis ng tela at halos mag-transparent na iyon. Napalunok ako ng laway at doon na nabuhay ang natutulog na bagay sa aking katawan. Sabi ko naman, bakit ka nag-send?" "Para may inspiration ka." "Bakit? Am I not beautiful enough para maging inspiration sa ritual na gagawin mo?" "Hindi naman sa ganun." Di do it already. I'll wait." Anong I'll wait?" Di wait kitang matapos." "Paano mo malalaman?" Tanong ko. Di sasabihin mo para kapag tapos ka na, di sabay na tayong matutulog." Hindi ko na alam kung anong gagawin ko o sasabihin sa kanya. Hindi rin kasi ako makapaniwala na ang babaeng campus crush ko at super crush ko rin ay uutusan akong gawin ang bagay na iyon at nagbigay pa ng larawan na aking gagawing inspiration. Muli siyang nag-text. "Ano, gagawin mo o hindi na kita kakausapin kahit kailan?" Pagbanta niya pa. Kaya naman medyo kinabahan na rin ako. "Oo na, gagawin ko na. Alang-alang sa request mo." Sagot ko pa at ginawa na ang kanyang request. Tinitigan ko ngang mabuti ang picture niya at sobrang effective noon na gawing inspiration. Makalipas lang ang 5 minuto ay tapos na ako. Muli akong nag-text sa kanya. "Tapos na ako, pwede ka nang matulog." Sabi niya naman. Is it satisfying? "Oh, good. Malay mo sa mga susunod, you may have the real thing." Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko pa dahil sa pagkakaintindi ko ay parang sinasabi niya na maaaring sa susunod ay gagawin na nga namin ang bagay na iyon ng aktwal. Sabi niya naman, "You know what I mean. So let's sleep. Good night." Wika niya. Kaya hindi na rin ako nangulit pa. Sabi ko na lang, "Salamat sa inspiration and encouragement. Nag-enjoy ako. Good night." Hindi na siya noon nag-reply pa kaya ibinaba ko na ang cellphone ko pero hindi pa rin ako natulog. Inimagine ko iyong sinabi niyang real thing. Hindi ko na nga namalaya na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, pasado 9:00 na ako nagising. Nag-exercise muna ako at nag-workout kaunti dahil may flat bench press naman ako sa likuran ng bahay na ginagamit ko sa pagpapapawis. At meron ding ilang pirasong dumbbells.
Noong matapos ay nag-almusal na ako at naligo. Nagpaalam na rin ako kay mama na aalis ako dahil may meet up kami ng mga kagrupo ko sa science project. Wala naman iyong problema kay mama. Binigyan pa ako ng 1,000 pesos para may panggastos raw ako at pambili ng pagkain habang nasa labas ako. Hindi pa naman ako agad umalis dahil naisipan ko pang maglaro ng computer dahil maaga pa naman. Hinintay ko rin muna na mag-text sila at sabihing papunta na sila sa SM. Noong sumapit ang 12:30 PM ay halos magkasabay na dumating ang text ni Maricar at ni Claire, papunta na raw sila. Kaya naman agad na rin ako nagbihis at umalis. Pagkarating ko sa harapan ng SM ay wala pa sila. Kaya tumayo na lang muna ako roon para madali nila akong mahanap. Ilang saglit pa ay nakita ko nang papalapit si Claire. Matamis ang ngiti niya na nakatingin sa akin. Kaya medyo nahiya ako dahil naalala ko iyong pag-uusap namin noong gabi. Pagkalapit niya ay agad siyang lumapit sa mukha ko. Nagulat ako dahil diretso niyang tinawid ang labi ko. Pero mabilis lang. Sabi ko naman, bakit may ganun? Sabi niya naman, idea yan ni Maricar. Para raw hindi tayo naiilang sa isa't isa. Kailangan kapag nagkikita tayo ay may beso-beso kahit sayo. Para makita rin ng iba na mas maganda ang samahan natin kaysa sa ibang magkakaibigan. Sabi ko naman, beso bang tawag mo roon? Sa labi yun ah. I know. Kapag nakaharap si Maricar, ay beso lang ang gagawin ko sa'yo. Pero kapag tayo lang, ay gusto ko sa labi. At wag mo nang itanong kung bakit. Ayoko ng commitment and expectation for everything. Just enjoy kung ano man ang gagawin ko. Sigurado namang masaya yon. Wika niya tapos ngumiti na parang may masamang binabalak. Medyo naguguluhan tuloy ako sa pinapakita niya. Nanatili lang din siyang nakatayo sa tabi ko at hindi nagsasalita. Ilang sandali pa ay dumating na si Maricar. Pagkalapit noon ay agad nakipagbeso kay Claire. Noong matapos ay sa akin naman. Sabi niya pa, mabuti at nasabi na sa'yo ni Claire ha. Sabi ko naman, oo nga eh, dami niyong pauso. Ano ka ba? Hindi to pauso no. Bawat group, samahan o organization ay may pinapatupad na rules, regulation, and tradition. Kaya dapat meron din tayo para magkaroon tayo ng sarili nating memories pagdating ng araw na magkakahiwalay-hiwalay na tayo. Okay, fine. Sige na, tara na sa loob. Nagugutom na ako eh. Okay, tara, let's go. Wika pa ni Maricar at agad nang kumapit sa braso ko sa kanan. Sa kaliwa ko naman ay humawak sa kamay ko si Claire na parang holding hands. Pinagtitinginan tuloy ako ng mga kabinataan na nakakasalubong namin. Ako naman ay feeling pogi dahil dalawang magagandang babae ang nakahawak sa akin. Hindi ko pala na-i-describe ang itsura ni Maricar. Siguro kung ikukumpara siya sa mga sikat na artista, ay parang young version niya si Maui Taylor. Maiksi rin ang buhok niya na hanggang balikat. Cute at maliit ang katawan, pero hindi naman magpapatalo ang mahalagang bagay sa harapan. Maputi rin at may malalim na dimple. Kaya masasabing maganda talaga siya at nakakabighani. Nagtungo na nga kami sa isang buffet na kainan kaya pare-pareho kaming napalaban ng kainan. Lalo pa at gutom kami pareho. 1:30 PM na noon pero hindi pa kami nagtatanghalian. Kaya talagang nasulit namin ang pagkain sa buffet restaurant na iyon. Matapos makakain ay nagpunta muna kami sa grocery. Bumili ng soft drinks at chips na babaunin namin sa sinihan. Si Claire naman ang bumili ng ticket namin at siniguradong magkakatabi kaming tatlo. Pagkapasok namin sa sinihan ay naka-on pa ang ilaw dahil kakatapos lang ng showing.
maghihintay pa ng 10 minutes bago ang next showing. Noong magsimula na ang palabas ay madilim na ang paligid. Nagulat ako noong hawakan ni Claire ang kamay ko. So bale, magka-holding hands na kami ulit, tapos ganun din si Maricar. Sabi ko na lang sa isip, ang swerte ko naman, nagkaroon ako ng dalawang kaibigan na parehong sweet at mukhang hindi lang ito simpleng pagkakaibigan. Maaari pa tong mauwi sa mataas na level, lalo na kung ganito sila palagi sa akin. Noong kaligitnaan na ng movie ay pareho kong binawi ang kamay ko. Sabi ko, yung chips natin hindi na nakain. Bubuksan ko na yun para sa akin ha. Ay oo nga pala. Sagot naman ni Maricar at nagbukas na rin siya ng chips. Naging abala na kami sa panunood at pagkain ng chips hanggang sa matapos ang movie. Noong matapos ay nagsilabis na rin kami kaagad. So, saan na tayo nito? Tanong ko pa. Sabi naman ni Maricar, di sa game park, maglalaro tayo roon. Oo nga, gusto ko rin doon. Dagdag naman ni Claire, kaya doon na nga kami pumunta. Siyempre dahil sanay ako sa mga games sa PlayStation at computer sa bahay, kaya hindi na rin ako nagpatalo. Tuwang-tuwa ang dalawa at makikita ang masasayang tawa sa mukha nila na halos mawala na ang mata sa pagngiti. 6 PM na noong sabihin kong, tama na tayo rito, 6:00 no, kakain pa tayo. Huwag na tayong magpaggabi masyado para naman hindi tayo mabudget sa mga magulang natin at payagan pa sa susunod. Sabi naman ni Claire, oo, tama si Marvin, tsaka nagugutom na ako eh, nakakagutom din pala maglaro. Sabi naman ni Maricar, sige, kain na tayo. Sa pulang bubuyog naman tayo. Gusto ko ng spaghetti at chicken eh. Sabi ko naman, burger steak lang sa akin tapos 2 rice. Okay, sige, tara na. Wika naman ni Claire at siya naman ang yumupos sa braso ko habang naglalakad. Pagkarating sa kainan ay sila na nga ang bumili ng pagkain. Sagot naman iyan ni Maricar. Tapos ako naman ang naghanap ng table namin lalo at mahirap makahanap ng bakanting table kapag peak hours. Noong kumain na kami ay magkatabi sina Maricar at Claire. Naroon naman ako sa tapat nila. Hindi talaga ako makapaniwala na makakasama kong mamasyal at kumain ang dalawang magagandang dalaga. Sabi naman ni Claire habang kumakain, Marvin, ilang taon ka na? Sabi ko naman, 19 na ako. Talaga? Hindi pala malayo ang edad natin ah. Ikaw Maricar, ilang taon ka na? 16 pa lang. Ikaw ba Claire, ilang taon ka na? 18. Pasaway kasi ang mga parents ko eh. Away bati palagi tapos lilipat ng lugar. Nadadamay ang pag-aaral ko dahil napapahinto ako sa pag-aaral. Ayoko naman mag-transfer ng alanganing buwan. Mabuti nga ang pag-transfer ko dito dahil magsisimula pa lang ang klase. Kaya nasimulan ko ang school year. Pero sa tingin ko naman, permanent na kami rito dahil sumama naman na si daddy sa kirida niya. Kaya final na talaga ang paghihiwalay nila. Dito na kami maninirahan ni Mami. Malungkot niya pang pagkukwento. Sabi naman ni Maricar, huwag ka nang malungkot. Kahit pa naging broken family kayo, nagkaroon ka naman ng mababait na kaibigan. Iingatan at proprotektahan ka namin ni Marvin. Kaya walang makakapagbuli sa'yo sa school natin. Salamat ha. Sagot naman ni Claire at nagpatuloy na sa pagkain. Ako naman, hindi na nagkomento pa para maalis na ang usapan na malungkot na topic. Noong makatapos kaming kumain ay agad na rin kaming nagsiuwi. Wala akong maihatid sa kanila dahil ayaw din naman nila na may isa sa kanila ang ihatid ko para raw fair at makauwi rin ako ng maaga sa bahay. Kaya nagpaalam na lang kami sa isa't isa at nagbeso-beso bago sila nagsisakay ng taxi papauwi. Ako naman ay nag-jeep lang. Pagkarating ko sa bahay ay hindi maalis-alis ang ngiti ko dahil masaya talaga ako sa araw na iyon.
Pagkarating ko sa bahay ay saglit pa kami nagkwentuhan ni Mama tungkol sa naging maghapon niya sa bahay at tindahan. Nagkwento rin siya tungkol kay Kuya dahil tumawag raw iyon sa kanya noong hapon. Noong pasado 9:00 na ay nagpasya na akong umakyat sa aking kwarto para magsimulang magpaantok. Pagkahiga ko ay tiningnan ko ang cellphone ko. Nagulat ako dahil marami na roong mga text message galing kina Claire at Maricar. Naisipan ko mag-reply muna kay Maricar para na rin magpasalamat sa panlilibre niya. Siya ang pinakamalaking ginastos sa lakad naming iyon dahil 2 beses kaming kumain at siya rin ang nagbayad doon sa pinamili namin sa grocery ng mga pagkain para dalhin sa sinihan. Hi Maricar, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakapag-open ng cellphone. Pagkarating ko kasi ay tumambay muna ako sa baba. Kausap ko si Mama kaya hindi ko napansin ang text mo. Sabi niya naman, "Hi Marvin, okay lang yun. Akala ko nga nakatulog ka na agad pagkarating eh." Sabi ko naman, "Actually, nandito ako sa kwarto ko nagpapaantok." Siya nga pala, salamat sa panlilibre ng pagkain ah. Sabi niya naman, "Walang anuman. Nag-enjoy din naman ako na nakasama kita. Ay, kayo pala ni Claire." Ako rin nag-enjoy. Bagong experience din kasi sa akin ang magkaroon ng babaeng kaibigan. Kaya kakaiba sa pakiramdam. Parang mas nagkaroon ako ng self-confidence. Ah, ganun ba? Mabuti pala kung ganun. Siya nga pala Marvin, pwede ba kitang i-invite minsan dito sa amin? Ha? Bakit ako lang? Akala ko ba BFF tayong 3? Kaya hindi pwedeng tayong 2 lang. Sige na, minsan lang naman eh. Okay sige. Payag na ako pero wag muna agad-agad ah. Medyo busy na tayo sa mga exams natin eh. Oo naman, hindi pa agad-agad no. Okay, sige pala, matutulog na ako ah. Inaantok na ako eh. Re-replyan ko na lang din muna si Claire. Nauna lang kitang nireplyan kasi gusto kong magpasalamat. Okay, sige, good night. Sagot niya tapos hindi na ako nag-reply pa. Sunod ko namang tinext si Claire. Hi Claire, pasensya na sa late reply ah. Sumabit pa ako ng matagal sa baba pagkarating ko. Nagkwentuhan pa kasi kami ni Mama eh. Marami siyang kwento lalo at tumawag si kuya ko na naroon sa abroad kaninang hapon. Kaya mahabang kwentuhan talaga kami ni Mama kanina. Ilang saglit pa bago siya nag-reply. Ah, ganun ba? Akala ko ka-text mo si Maricar kaya hindi mo ako nire-replyan. Actually, nauna akong nag-reply sa kanya. Nagpasalamat lang ako sa panlilibre niya sa atin. Tapos ayun, nagpaalam na ako. Sinabi kong magre-reply din ako sa'yo. Pagkatapos ay matutulog na rin ako. Sabi niya naman, talaga bang matutulog ka na? Aba, oo naman. Wala naman na akong ibang gagawin. Talaga? Wala ka nang ibang gustong gawin? Wala na nga. Paano kung magpadala ko ng ibang picture at mas revealing? Tutulugan mo lang? Ayan ka na naman eh. Napakabuti kong tao. Binigyan mo ako ng dahilan para maging masama. Ha? Masama na ba yun? Makakabuti nga yun sa iyong katawan eh. Makakapagtanggal ka ng mga bara sa ugat at stress. Makakapag-activate pa ng dugo mo. Wag na, tama na yung minsan. Baka sabihin mong sinasamantala ko ang kabaitan mo. Ha? Paano yun? Magiging pananamantala kung ako mismo ang nag-offer. Ay, bahala ka nga. Sagot ko pa dahil hindi ko talaga alam kung ano ang tamang sabihin sa mga oras na yon. Ilang saglit pa ay tumunog na ang notification ng PM ko. Noong tingnan ko ay nagsend nga siya ng bagong larawan. Mas matindi iyon kaysa noong nauna. Walang mukha pero may mga mahalagang ipinapakita. Napalunok ako bigla ng laway tapos muli siyang nag-message. Ano, nagustuhan mo ba? Sige na, simulan mo na.
Then kapag tapos ka na, picturean mo. Gusto kong makakita ng proof na ginawa mo nga. Ayoko, nakakahiya. Mahihiya ka pa ba sa akin mas marami ka nang nakita Anong gusto mong makita? Alam mo na ang sagot dyan sa tanong mo, no? Reply niya pa, kaya wala na nga ako nagawa kundi ang gawing mag-isa ang bagay na iyon. Masyado na akong naaalipin dahil doon sa larawang ipinadala niya. Makalipas ang 10 minuto ay tapos na akong. Kinuhaan ko rin iyon ng larawan at ipinadala sa kanya. Wow, ang laki! Sana ma-experience ko yan soon. Sabi ko naman. Ikaw talaga, kung ano-anong pinagsasabi mo, hindi ko malaman kung anong trip mo Basta, wag mo nang alamin, no? Sige na, let's sleep na. Okay na ako sa mga nakita ko. Makakatulog na ako noon ng mahimbing. Sweet dreams. See you sa panaginip ha. Night. Huling reply niya. Kaya nag-reply na lang din ako ng good night. Kinabukasan ay halos maghapon kong kachat si Maricar. Kung ano-anong ikinukwento niya tungkol sa kanyang background. Mabuti nga noong tanghali ay tumigil na rin. Nag-chat naman ako kay Claire pero isang beses lang iyong nag-reply. Ang sabi, busy raw siya kaya hindi ko na rin kinulit pa. Sumapit ang Lunes, pagkarating ko sa campus ay naroon na sila sa may gate, naghihintay sa akin. Sabi ko naman, bakit niyo ko hinihintay? Hindi ako sinagot. Isa-isa muna silang nagbeso-beso sa akin, tapos sabi ni Maricar, ang tradition, huwag kakalimutan. Kapag nagkita-kita, beso-beso muna bago ang kahit anong pag-uusap. Sabi ko naman, Ay, mukhang matatagalan bago ako masanay sa ganyang tradisyon nyo. Sabi naman ni Claire, mamili ka. Magtitiis ka sa ating tradisyon o mawawalan ka ng 2 hot and sexy best friends? Oo na po, magtitiis na. Sagot ko pa tapos hinawakan na nila ako sa magkabilang braso at pumasok na kami sa gate. Halos lahat naman ng mga estudyante ay nakatingin sa amin at makikita ang inggit ng mga kalalakihan sa tinatamas akong special treatment mula sa 2. Masaya ang aming naging araw at nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa pagsapit ng Friday na walang naging problema. Sinabi ng teacher namin na deadline na ng submission ng project sa Monday. Nagulat kami dahil ang sabi niya may 2 weeks pa daw kami. Pero nagbago na raw ang isip niya dahil may ibibigay pa siyang ibang project para sa grading na iyon. Kaya agad na kami nagplano na magkita-kita para gawin na ang project. Sabi ko pa sa kanila, Maricar at Claire, saan tayo gagawa? Sabi naman ni Maricar, hindi pwede sa amin May mga bisitang darating si Mami. Sabi naman ni Claire, pwede naman sa amin, what time ba? Sabi naman ni Maricar, 2 p.m. Tapos hanggang hapon o gabi na tayo noon. Sige, doon na lang sa amin. Pagsang-ayon pa ni Claire. Pagkatapos nga ng klase namin ay namili na kami ng mga Manila paper at pentel pen para sa visual aid na isusulat. Tapos ipinauwi na namin iyon kay Claire dahil doon na namin iyon gagawin sa bahay nila. Matapos noon ay agad na rin kami nagsiuwi. Sumapit ang araw ng Sabado, pasado 1:00 ay umalis na ako ng bahay at nagtungo na sa bahay nila Claire. Pagkarating ko roon ay wala pa si Maricar. Sabi ni Claire, wala pa si Maricar kaya ayoko ng beso. Wika niya sabay tinawid ang distansya ng aming mga labi. Kinabahan naman ako dahil baka makita kami ng mami niya. Kaya hindi ako pumikit. Ang tagal pa naman ng pagkakalapat niya sa akin.
Noong humiwalay ay sabi niya, "Ano ba yan? Walang feelings?" Ah, paano magkaka-feelings eh? Kinakabahan ako. Baka makita tayo ni mami mo. "Huwag mo siyang alalahanin. Kakatulog lang, masakit ang ulo. Tara na sa loob." Wika niya at nauna na sa paglalakad. Sumunod naman ako. Bungalow lang ang bahay nila. Walang second floor pero medyo malapad. Iyong unang kwarto malapit sa sala ay kwarto ng mami niya. Tapos iyong kwarto naman malapit sa kusina ay kay Claire. Sabi niya, "Ano, gusto mo bang patuloyin kita sa kwarto ko?" Sabi ko naman, Ayoko. Mga ang buhay at tangal ko dyan kapag pumasok ako. "Hala siya, parang dalagitan takot mapagsamantalahan." Oo, tama ka. Hindi nga ako dalagita pero totoong takot akong mapagsamantalahan. Sabi niya naman ang nakangiti. "Paano kung ako ang magsasamantala? Takot ka pa rin ba?" Oo, pareho lang yun. Lalo at nandito rin palang mami mo. Takot kang mapikot, no? Huwag kang mag-alala. Wala pa rin naman sa isip ko ang pag-aasawa, no? Masyado lang adventurous ang utak ko kaya sa'yo ko ginagawa ang mga naiisip ko. Ayos ah. Ginawa lang pala akong praktisan o experiment subject. Huwag ka nang magreklamo. Nag-e-enjoy ka rin naman, di ba? Wika niya tapos natuloy na sa kusina. Pagkabalik ay may dalang malalaking baso na may lamang juice na grapes flavor. May cube ice pang nakalagay roon kaya napakalamig talaga at agad na pawi ang init na nararamdaman ko mula sa mainit na biyahe sa labas matapos ko iyong inumin. Ilang saglit pa ay dumating naman si Maricar. Si Claire na lang mag-isa ang sumalubong sa kanya sa labas ng gate. Busy na kasi ako noon sa pagkat ng mga Manila paper at inihahanda na para sulatan. Pagkapasok ni Maricar, sabi niya, "Oh, Marvin, ang beso ko." Tumayo naman ako at sinalubong siya. Pero noong makita niyang nakatilikod si Claire at papunta sa kusina ay hinawakan niya ako sa batok at ang labi ko ang tinawid. Nagulat ako pero hindi na rin ako nagrereklamo pa dahil kinindatan niya ako na sinasabing wag magingay. Napailing-iling na lang ako at bumalik na sa aking ginagawa. Pagkabalik ni Claire ay may dala siyang malaking baso ng juice na para naman kay Maricar. Sabi niya pa, "Ikaw, Marvin, gusto mo pa ng juice?" Ayoko na, nabusog na ako dun sa malaking baso. "Okay." Ipinaliwanag na nga sa amin ni Claire ang laman ng aming report tungkol doon sa ginawa naming project. Hinati niya rin sa 3 bahagi para 3 kami magre-report noon sa harapan. Tapos, nagsimula na si Maricar na magsulat ng visual aid. Noong makita nilang hindi maganda ang handwriting ko sa Manila paper, ay sabi ni Claire, "Maricar, ayos lang ba kung ikaw na lang ang magsulat ng visual aid? Parang ang pangit kasi kung magkakaiba tapos tingnan mo ang sulat ni Marvin oh. Parang kinahig ng manok. Aakyat, bababa. Parang umaalon-alon eh. Hindi marunong sumunod sa linya." "Okay, Bes, no problem. Pero baka hindi ko tumatapos lahat ngayon ha. Kailangan ko kasing umuwi ng 4:30 PM eh. Dahil may lakad daw kami ni Mami. Sinabi kong may gagawin tayong project pero hindi talaga pumayag na hindi ako sasama. Kaya kailangan ko umuwi mamaya." Sabi naman ni Claire, Sige, ako na lang ang magtutuloy ng hindi mo matatapos. Kahit papano ay maganda rin naman ang sulat ko." "Okay, sige." Pagsang-ayon pa ni Maricar, tapos sinimulan na ang pagsusulat. Ako naman ay busy sa pagbabasa ng report na para sa akin. Kailangan ko iyong memoryahin para hindi ako magbabuffering sa gitna ng klase habang nagre-report. Si Claire naman ay nakatambay sa isinusulat ni Maricar at chinecheck kung wala bang mali. Sumapit ang 4:30 PM, sabi ni Maricar,
Paano mga bes? Kailangan ko nang umuwi Claire, pakainin mo si Marvin kapag inabot siya rito ng gabi. Huwag mong pagugutuman. Ang nag-iisang lalaki sa grupo natin. Oo naman. Don't worry, aalagaan ko siya. Higit pa sa kailangan niyang pag-aalaga. Sabi naman ni Maricar, parang iba na yun Parang ayoko na yatang umalis. Baka may maganap at mapag-iwanan ako. Sabi naman ni Claire, joke lang. Ikaw naman hindi na mabiro. Sige na, umuwi ka na. Ihahatid na kita sa labas para pagkabalik ko ay magsisimula na akong magsulat. Okay, so paano Marvin? Ipagkakatiwala na kita rito kay Claire Behave kayo pareho. Oo naman, ako pa ba? Sagot ko pa. Lumapit namang muli sa akin si Maricar at bumeso tsaka naglakad papalabas ng bahay. Pagkabalik ni Claire ay balik na ulit ang katahimikan dahil abala siya sa pagsusulat. Ako naman ay nagpatuloy sa pagkakabisado ng report ko. Pasado 5:00 ay sabi niya, "Hala, ano ba yan? Nakalimutan ko maganda ng merienda. Dito ka muna Marvin Bibili lang ako sa unahan. Pasuyo na rin ako. Basahin mo itong mga naisulat ko. I-double check mo lang kung tama ang naisulat ko versus dito sa pinagkopyahan natin na photocopy." Okay, sige, ako na bahala. Sagot ko pa. Pero ang totoo ay gusto ko sanang sumama sa labas. Kaso wala naman akong masyadong naitutulong sa kanila. Kaya iyon na lang ang ambag ko. Ang mag-double checking. Lumabas na nga ng bahay si Claire para bumili ng pangmeryenda kaya sinimulan ko na ang pagbabasa. Nakaupo ako sa papaharap sa pintuan kaya makikita ko rin ang kwarto ng mami ni Claire. Nang bigla iyong bumukas at lumabas ang isang magandang babae na may mahabang buhok. Pikit pa halos ang mata noon nang lumabas kaya hindi niya ako napansin. Nagulat ako dahil walang t-shirt at pang-ibaba na suot. Puro lang panloob. Sabi niya pa, "Claire anak, ikaw na muna magsaing para sa hapunan. Masakit talaga yung ulo ko Iinom lang ako ng gamot at matutulog na ulit. May ulam pa naman tayo dyan. Ipainit na lang natin kapag kakain na tayo mamaya, okay?" Dahil wala nga si Claire, kaya walang sumagot sa kanya. Tumingin siya sa direction ko. Sa tingin ko, naaaninagan niyang may tao kaya inakala niyang si Claire iyon. Nung ibukas niya ng mabuti ang kanyang mata, ay sabi niya, "Sino ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ko?" Hindi ko pa nga nasasagot ang tanong niya ay bigla niyang na-realize na kakaunting bahagi lang ng kanyang katawan ang may balot. Bigla siyang tumakbo papasok sa kanyang kwarto at makalipas ang 2 minuto mahigit ay muli ring lumabas. "Hoy, sino ka at bakit ka nasa loob ng pamamahay ko?" Sabi ko naman. Magandang hapon po ma'am. Ako po pala si Marvin, kaibigan at kagrupo ni Claire sa science project. Nandito rin po kanina si Maricar kaso nauna pong umuwi dahil may lakad sila ng mami niya. Narito po ako dahil gumagawa po kami ng visual aids para sa report po namin sa Monday. Si Claire, nasan? Lumabas po, bibili raw po ng pangmeryenda. Sabi niya naman. Ay, pasaway talaga ang batang yun. Hindi man lang sinabing may darating na bisita. Lumabas tuloy akong walang suot. Pasensya ka na kung nakita mo akong ganon. Masakit kasi talaga ang ulo ko kaya hindi ko agad na linawan kung sino ang nakaupo dyan. Akala ko si Claire. Tapos, habang nag-uusap kami ay biglang dumating si Claire. "Oh, mami, gising ka na pala. Pasaway kang bata ka Hindi mo man lang sinabi sa akin na may darating kang mga kaklase." Anong hindi mami? Sinabi ko po yun sa'yo kanina bago ka pumasok ng kwarto. Talaga? May sinabi ka? Oo nga po. Ay nako, hindi ko na siguro narinig dahil sobrang sakit talaga ng ulo ko. Lumabas nga lang ako para uminom ulit ng gamot.
Nakalimutan ko kasing magdala ng tubig sa kwarto. Sabi naman ni Claire, "Oh, eto mami, burger oh. 3 ang binili ko para tag-iisa tayo. Kainin mo na muna ito bago ka uminom ng gamot para may laman ng sikmura mo." "Oh, sige, akin na yan." Sige iho ha. Pagpatuloy nyo na lang yung ginagawa nyo. Pasensya na at hindi kita maharap ng maayos dahil masakit lang talaga ang ulo ko ngayon. Sabi ko naman, ayos lang po tita. Sagot ko pa. "Call me Dayan, ayoko ng tita o ma'am. Magmumukha akong matanda niyan." Wika niya tapos nagtuloy na sa kusina. Siguro mga 10 minuto lang siya roon tapos muli nang pumasok sa kwarto. Noong kami nilang ni Claire ay bigla siyang tumawa. Sabi ko naman, "Oh, bakit ka tumatawa?" Sabi niya naman, "Walaan ko, may nakita kang hindi mo dapat makita." Paano mo nalaman? Kilala ko si Mami. Hindi yan nagsusuot ng kahit ano kapag nasa loob ng kwarto niya. Aircon naman dyan at madilim. Tapos idagdag pa na 2 lang kaming narito at pareho pang babae. Kaya ayos lang yun na ganun. Bihira rin kami magkaroon ng bisita kaya sigurado akong lumabas siyang walang kahit anong. Sabi ko naman na medyo nahihiya. Hindi naman totally zero. May panloob naman." Nagpatuloy sa pagtawa si Claire tapos nagpunta siya sa kusina upang kumuha ng pitchel na may juice at dinala sa table. Noong kumain na kami noong binili niyang burger, sabi ko, "Sigurado ka, mama mo yun?" "Oo, bakit mo naitanong?" "I mean, biological mother talaga? Hindi stepmother o adopted mother?" "Oo nga. Hindi mo ba nakita ang resemblance ng itsura namin?" "Hindi masyado eh. Nakatakip kasi ang buhok sa mukha niya at nakasabog rin." "Oo, biological mother ko siya. Maaga lang siyang nag-asawa kaya para lang kaming magkapatid." Ilang taon lang si mama mo?" 34 years old na siya. Pero mukha lang siyang late 20s kung titingnan. Kasi maalaga sa skincare at katawan. Kakaunti rin kung kumain at palaging gulay lang ang kinakain. Bihira mag-carbs kaya kita mo naman ang hubog ng katawan. Halos kasize ko lang din ang mga sinusuot niyang damit. Yun nga lang, lamang siya pagdating sa biyaya sa harapan. Mas malaki yung sa kanya dahil syempre nagkaanak na. Pero nakita mo naman siguro ang hugis, 'di ba? Perfect pa rin. Hindi ako nagkomento sa sinabi niyang iyon dahil nakakahiyang aminin na nakita ko ang bagay na iyon sa kanyang sariling ina. Sabi niya naman, "Uy, in denial pa na wala nang masyadong nakita. Huwag ka nang mahiya. Ako nga ang dapat mahiya sa'yo eh, dahil marami ka nang nakita sa akin." Sabi ko naman, "Ikaw din naman eh." Agad ko nang tinapos ang kinakain ko at sinabing, "Sige na, tapusin mo na ang pagsusulat mo para makauwi na rin ako." Ala siya, nagmamadali. Papangit ang sulat ko kapag nagmamadali ako. At hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi ko pa to natatapos at bawal kang umangal. Wika niya pa, kaya hindi na nga ako nagreklamo pa. 1 oras pa mahigit ang lumipas, muli nang lumabas ang mami ni Claire. Sabi pa noon, "Anak, matagal ka pa ba dyan?" "Opo, mami. Baka abutin pa ng another 1 hour. "Bakit po?" "Wala naman. Sige, lalabas lang muna ako saglit. Bibili lang ako ng gulay na pwede nating gisahin, pandagdag sa ulam natin. Dito na natin pakainin ng hapunan si Marvin. Gabi na rin naman." Sabi ko naman, "Naku, wag na po. Sa bahay na lang po ako kakain." "Ano ka ba, Marvin? Hindi pwede. Dito ka na inabutan ng oras ng hapunan, kaya kailangan dito ka na kumain." Wika noon at agad nang lumabas. Sabi naman ni Claire, "Mukhang magaan ng loob sa'yo ni Mami Siya pa talaga ang magluluto ng panghapunan dahil dito ka kakain." "Nakakaya nga eh. Wala naman akong masyadong naitulong sa'yo, tapos kailangan niya pa akong asikasuhin." "Ano ka ba? Kusang loob naman yan kaya ayos lang. Hindi mo kailangan mahiya, no?"
Wika niya at nagpatuloy na sa pagsusulat. Hindi rin naman nagtagal ang mami ni Claire na si Diane sa labas. Pagkabalik ay agad nang nagluto sa kusina. Pagsapit ng 8:00 ay sabi ni Claire, "Yes, tapos na." Sabi naman ni Diane, "E di tamang-tama anak, kakain na tayo. Halina kayo rito." Sabi naman ni Claire, "Oh, tara na raw." Lumapit na nga kami roon sa kusina. Tapos sabi ni Diane, "Anak, bumili ka muna ng soft drink sa unahan para naman may masarap tayong panulak after kumain." "Okay po, Mami." Sagot ni Claire at lumabas na. Sabi naman ni Diane sa akin, "Marvin, ilang taon ka na?" 19 na po ako. So tama nga ang hinala ko. Hindi ka mukhang regular age na third year high school. Tsaka pwede pa kitang ma-invite sa mga susunod na pagkakataon. Konting salo-salo lang dito sa bahay. Wala kasing dinadalang kaibigan si Claire dito, kaya wala rin akong nakikilala sa mga classmate niya. Okay lang Dayan, walang problema sa akin. Wag mo na lang din babanggitin kay Claire ang invitation ko ha? Baka kasi kung ano na naman ang isipin nun. Okay, sure, no problem. Sagot ko pa tapos nanahimik na si Diane noong makitang paparating na si Claire. Masarap ang kanilang ulam dahil sweet and sour na fish. Tapos nagluto si Diane ng gisadong gulay na parang mini chop suey version. Kaya napakain rin ako ng marami. Noong matapos makakain ay sabi ko, "Paano Claire, uuwi na ako. Sa bahay ko na lang ipagpatuloy ang pag-memorize ng part ko. Gabi na rin kasi." "Oo, no problem. Mami, hatid ko lang si Marvin sa gate ah." Sabi ko naman. Dayan, nice meeting you at salamat na rin sa masarap mong pa-dinner." "You're welcome, Marvin. Pwede kang pumasyal rito anytime ha? Open ako sa mga kaibigan ng anak ko." "Oh, salamat." Sagot ko pa at tumalikod na. Sabi naman ni Claire noong naroon na kami sa may gate, "May sinabi ba sa'yo si Mami na kakaiba?" Wala naman, bakit? Para kasing may nagbago sa mood niya eh. Mukha siyang excited for something. Hindi ko alam kung ano. Baka naman masyado ka lang naghihinala sa mami mo. Masaya lang daw siya na nakapag-uwi ka ng classmate sa bahay. Akala niya raw kasi alone ng anak niya sa school at walang kaibigan. Kaya sinabi kong hindi ka alone sa school. Dahil palagi tayong magkakasamang tatlo nila, Maricar. Kaya siguro siya masaya. Ganun ba? Siguro nga tama ka. Masyado lang akong mapaghinala. Oh, sige na, alis na ako, Clara. Ang beso ko. Wika niya. Sabi ko naman, Talaga bang beso lang ang kailangan mo? Siyempre hindi. Halika na rito. Wika niya at hinila na papalapit sa mukha niya ang mukha ko. Makalipas ang ilang segundo ay kumalas na rin siya. Ako naman ay nanatiling nakamulat dahil nakatingin ako sa pintuan dahil baka sumilip ang mami niya at mahuli pa kami. Pagka-uwi ko ng bahay ay tulog na si mama ko kaya dumaretso na rin ako sa kwarto ko. Hindi pa nga ako nakakapagbihis ay narinig kong nagre-ring na ang cellphone ko. Noong tingnan ko kung sino ay nakita kong si Maricar yun. Tinapos ko muna ang pagbibihis bago ko yun sinagot. Oh, Maricar, bakit? "Kamusta ka, Marvin? Katext ko si Claire. Ang sabi niya nakauwi ka na raw. Doon ka pa raw sa kanila nag-dinner." Oo, kasi inabot na nga ako ron ng almost 8 p.m. Si mami niya ang nagluto ng panghapunan. Tapos ayaw akong pauwin kung hindi ako kakain. Dahil doon raw ako inabutan ng hapunan kaya dapat kumain muna. Kaya ayun, wala akong nagawa. Pinagbigyan ko na rin. Ano itsura ng mami ni Claire? Hindi ko pa kasi nakikita yan eh. Matanda na ba? Naku, hindi. Para lang siyang ate ni Claire, bata pa. Mukha lang siyang late 20s ang edad. Talaga ba? Hindi ba masungit? Hindi naman, para nga lang siyang tropa ni Claire. Makwento rin at mapagbiro. Ikaw, kamusta ang lakad niyo? Ayun, boring. Aatad pala kami ng dibon ng isa sa mga inaanak ni Mami.
Kumain lang kami at nakinig konti sa program. Kakauwi lang din namin kasi nakipag-inuman pa kaunti si Mami eh. Ayaw naman na mauna na akong uuwi para sana makahabol pa ako sa ginagawa niyo ni Claire. Kaso ayaw pumayag eh. Kaya ito, inintay ko talaga si Mami hanggang sa matapos ang napakahabang tsikahan nila ng mga amiga niya. Ganun ba? Sige pala, maliligo muna ako. Medyo inaantok na rin ako eh. Pero magme-memorize muna ako konti ng part ko bago ako matulog. Okay, sige Marvin, good night ha. Okay, good night din. Sagot ko pa at pinatay na nga ang call. Naligo nga muna ako tapos noong makatapos ay nakita kong may text sa cellphone ko. Si Claire yun. Hi Marvin, kamusta ang pag-uwi mo? Ayos naman, hindi ako na-traffic. Pagkarating ko rin dito sa bahay, nasa kwarto na rin si Mama kaya dumiretso na rin ako sa kwarto ko. Ano ang ginagawa mo ngayon? Ito, kakatapos lang maligo. Kakaupo ko lang sa bed. Ganun ba? So, anong masasabi mo maghapon dito sa bahay namin? Nag-enjoy akong nakasama ka, Claire. Hindi sa nagtitake advantage ako sa pinapakita mong sobrang sweet sa akin ha. Pero hindi yun gawain ng simpleng mag-BFF lang ha. Sa tingin ko, pareho tayong may gusto sa isa't isa. Sa tingin mo ba, dapat manatili lang tayong magkaibigan? Sabi niya naman. So, what's your offer? Gusto ko sana na magkaroon tayo ng totoong relasyon para naman magkaroon ng sense itong pagiging sweet mo sa akin. Tsaka magkaroon din ako ng karapatan na maging sweet sa'yo. Pasensya na Marvin ha. Kahit pa sumasang-ayon ako sa sinabi mo, ayokong masaktan si Maricar eh. Kaming dalawang nagplano na magkaroon tayo ng friendship group. Tapos kapag naging magkasintahan tayo, magiging out of place na siya dahil magkakaroon tayo ng legal relationship ties. Ayokong gawin kay Maricar yun. Masyado siyang mabait para saktan natin ng ganun. Paano tayo? Tanong ko pa. Tayo? You mean tayong dalawa? Walang tayong dalawa. Ang meron lang tayong tatlo. Yun ang gusto ko. Yung solid tayong tatlo sa isa't isa. But don't worry. Alam kong may bagay ka na matagal nang gustong maranasan dahil sa mga pagtitis ko sa'yo. Hayaan mo, may surprise ako. Sabi ko naman, yan na ba yung real thing? Maybe. Pero relax ka lang. Hahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Then i-inform kita. So wag ka nang mag-alala ha. Hindi natin yun sasabihin kay Maricar. Pero hindi tayo magkakaroon ng relationship ng tayo lang ha. Kahit medyo naguguluhan ako sa punto ng mga sinabi ni Claire, ay umuo na lang ako. Okay, sige, sabi mo eh. Sagot ko pa. Sige na Marvin, good night na. Kailangan ko na rin matulog. Napagod ako masyado sa pagsusulat ng visual aids natin eh. See you on Monday na lang ha. Night-night. Wika niya tapos nag-reply din ako ng good night. After noon ay natulog na ako. Gusto ko pa sanang magtanggal ng kaunting pagod sa katawan. Kaso hindi nagpadala ng bagong larawan si Claire. Kaya naisip kong isipin na lang siya bago matulog. Baka sakaling makasama ko siya sa panaginip. Kinabukasan ay araw na ng linggo. Naging abala ko sa maghapon. Nagsakada kasi si Mama para sa kanyang tindahan. Tumulong ako sa paglalagay ng mga paninda sa bodega. Tapos sa pagdi-display. Yun lang din naman ang time na makakapag-banding kami ni Mama sa buong linggo. Nagpa-deliver rin si Mama ng special halo-halo at pizza kinahapunan bilang merienda namin. Kaya sulit rin ang pagod ko sa maghapong pagtulong sa kanya. Kinabukasan ulit ay araw na ng Lunes at iyon na rin ang araw ng reporting para sa aming ginagawang project. Kabado man ay may tiwala naman ako na hindi ako mapapahiya lalo at si Maricar ang gumawa ng outline ko. Lahat daw ng maaaring itanong ay naroon na, kaya minemorize ko iyon.
Naging matagumpay ang aming reporting. Pare-pareho kaming tatlo na tumanggap ng grade na 92. Kasi maging ako ay naisagot lahat ng itinanong ng aming guro. Noong malapit na ang uwian ay sabi ni Maricar, "Guys, we need to celebrate sa ating first success bilang friendship group." Sabi naman ni Claire, "Anong klaseng celebration naman?" "E di mag-TV tayo para may video okay. Hindi ba mahal kapag ganun?" "Ano ka ba, Claire? Huwag niyo nang problemahin ang bayad roon dahil sagot ko na yun." "Sigurado ka ba dyan, Maricar? Baka naman nagiging pabigat na kami ni Marvin sa'yo." "Hindi no. Masaya nga ako ngayon dahil na-enjoy ko ng sobra-sobra ang allowance ko. Dati kasi walang sense kahit malaki ang allowance ko dahil wala naman akong mapuntahan. Hindi rin masayang kumain mag-isa kahit pa sa mamahalin. Kaya game ba kayo? Kumain na muna tayo ng lunch bago tayo mag-KTV. Mas mahal ang food roon eh." Pagsang-ayon ni Claire, kaya sumang-ayon na rin ako. Kumain nga muna kami sa isang restaurant, tapos naghati na kami ni Claire sa pagbabayad ng total bill namin. Bilang pambawi namin kay Maricar, lalo at alam namin na mas mahal ang babayaran niya doon sa KTV. Matapos makakain ay nagtungo na nga kami sa isang KTV. Hindi iyon isang bar, bale sa loob iyon ng malawak na building. May mga kwarto na naka-soundproof. Solo-solo ang pag-video okay. May lock ang pinto at hindi maririnig sa labas ang pag-iingay sa loob noong kwarto na may malaking TV. Pagkapasok namin ay sinalubong kami agad ng isang lalaki na may hawak na menu. Mga choices ang nakasulat doon. Kung gaano kalaking room ang kukunin. Dahil sa 3 lang naman kami, kaya pang-6 room lang ang kinuha namin. Iyon na kasi ang pinakamaliit. Inihatid kami roon noong lalaki tapos nag-abot ng menu. Nag-order naman si Maricar ng 2 bucket na beer, sisig, pansit at french fries. Sabi naman ni Claire, "Bakit umorder ka pa ng maraming pagkain? Busog naman na tayo eh." "Ano ka ba, Claire? Pampulutan ng in-order ko, no? Tsaka huwag ka na mag-alala. Malaki ang budget ko ngayon at sa tingin ko, hindi nga tayo makakakalahati sa dala kong pera ngayon eh. Kaya relax ka lang at mag-enjoy. This is our first victory celebration bilang friendship group, okay?" "Oh, sige." Maiksing sagot ni Claire. Pagkaalis noong lalaking attendant ay agad nang pumili ng kanta si Maricar at kumanta. Si Claire naman ay pumili na rin at sunod-sunod ang mga ipinasok na kanta na naka-reserve. Tila nagpapagalingan sa pagkanta ang dalawa. Pareho silang magagaling kumanta at maganda ang boses. Para hindi maging killjoy ay kumanta na rin ako pero mga simpleng kanta lang para hindi ako pumiyok. Ilang saglit pa ay dumating na ang order naming beer at pulutan. Kaya sinimulan na namin agad ang inuman. Napakasaya ng moment na iyon, lalo at walang ibang makakagawa ng atensyon namin dahil wala namang bintana ang room. Dim light lang ang liwanag sa loob. Tapos, ang pinto ay may salamin pero may maliit na kortina kaya hindi rin kami makikita mula sa labas. Tapos nakalock iyon kaya may total privacy rin kami. Hindi ko alam dahil parang napakasarap ng panlasa ko doong beer na iniinom namin. Tuloy-tuloy ang inom namin hanggang sa medyo nahilo na ako. Nakita ko namumula na rin ang dalawa. Kapag kumakanta sila ng dance music at sumasayaw sila sa harapan ko, hanggang sa hilahin na ako papatayo ni Maricar. Tinulak naman ako ni Claire at sinabing wag maging KJ. Kaya napilitan na akong tumayo. Akala ko ay kami lang ni Maricar ang tatayo, pero tumayo rin si Claire habang panay ang dikit sa akin. Hanggang sa sabihin niya, "Diba, sabi niyo, kailangan walang sekreto sa grupo natin?" Sabi naman ni Maricar,
Oo, yun ang usapan, di ba? Okay, sige Maricar, tell us. Crush mo si Marvin? Ngumiti naman si Maricar. Oo, mula pa noong first year. Ikaw Claire, crush mo rin ba si Marvin? Oo. Bakit hindi mo siya inalok maging boyfriend? Kasi, mas gusto ko ang ganitong setup natin. Yung tatlo tayo sa relasyon, bilang totoong magkakaibigan. Mahalaga ka rin sa akin, Maricar. Kaya ayokong ma-feel mo na parang na-betray ka kapag naging kami ni Marvin. Kaya, I have suggestion. Bakit hindi natin enjoyin pareho si Marvin? Tayong dalawa lang ang BFF/girlfriend niya. Sabi naman ni Maricar, I like that idea. Ayos lang ba sa'yo, Marvin? Sabi ko naman, Mukhang hindi ko kayang tumanggi sa dalawang magagandang dalagang katulad nyo. sabi naman ni Claire. So, it's settled the three of us in a relationship. Sumagot naman si Maricar. Yeah, so pwede ko na bang mabilang privilege ng isang girlfriend? Yeah, sure. Simulan mo na. Ako next. Wika pa ni Claire. Dahan-dahan akong itinulak ni Maricar, papaupo sa sofa tapos umupo sa hita ko ng papaharap at tinawid na ang distansya ng aming mga labi. Matagal kami sa ganong posisyon pero hanggang doon lang. Binulungan kasi kami ni Claire na hanggang doon lang ang pwede dahil baka may CCTV sa lugar na iyon at maskandal pa kami later on. Nagpatuloy lang sa pagkanta si Claire habang abala naman kami ni Maricar. Makalipas ang 10 minutes ay sabi ni Claire, Sis, ikaw naman ang kumanta. Sab naman ako dyan. Malawak naman ang ngiti ni Maricar at bumaba na. Si Claire naman ang pumalit. Doon ko mas na-enjoy ang tampi ni Claire dahil wala na akong kinakatakutan. Napakasaya ng moment na iyon, lalo ay mahaba ang oras namin. Nagsimula kami roon ng 1:30 PM. Noong sumapit ang 5 PM ay sabi ko, Uy, tama na to, apo no. Tsaka sakto na rin na wala nang tama ng alak. Huwag na tayo magdagdag dahil parang ang pangit tingnan kung uuwi tayong mga lasing. Oo, tama ka Marvin. Kaso, nakakabitin kung hanggang dampi lang ang pwede. Mas okay sana kung pwede pa ng more. Wika ni Maricar. Sabi ko naman, Mas lalo naman sa part ko. Masakit na nga ang puson ko eh. sabi naman ni Claire. Maricar, ayos lang ba kung iuwi ko si Marvin? Tapos next time ikaw naman ang mag-uwi sa kanya para masolo mo rin. Kawawa naman kasi siya kung uuwi siyang masakit ang puson. Siguradong sasama ang pakiramdam niya. Pagka uwi baka magkasakit pa yan. Sabi naman ni Maricar. Totoo ba yun, Marvin? Oo, tama si Claire. Paano ako makakascore kay Marvin? Palaging may tao sa bahay namin. Tanong ni Maricar. Sabi naman ni Claire. Di next time sa bahay niyo gawin. I mean, sa bahay namin. Siguro sa Thursday. Bukas kasi at sa Wednesday, narito si Mami. Ngayon siya wala tapos sa Thursday ulit. Lumuluwas kasi siya ng Maynila tapos halos magkakahating gabi na kapag umuwi. Okay sige. Sa Thursday na lang ako. Ikaw na mauna today. Wika ni Maricar. Nag-CR na muna silang pareho bago kami nag-out. Pagkarating sa main road ay pumara na ng taxi si Maricar. Sabi niya pa bago sumakay, Enjoy guys ha. Marvin, be gentle kay Claire ha. Sa pagkakaalam ko, ito ang magiging first time niya. Oo, huwag kang mag-alala. Alam ko naman kung paano ang tama. Wika ko. Umiti siya na matamis tapos sumakay na sa taxi. Pagkaalis ng taxi na sinakyan ni Maricar, ay tumawag na rin ako ng taxi para sa amin ni Claire. Noong naroon na kami sa loob ng taxi, ay sabi ko,
Sigurado ka talaga rito? Oo naman. Sagot niya pa na nakangiti. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kaya alam kong buo talaga ang loob niya na pagkarating sa bahay nila ay sabi niya, "Maligo ka muna. Ito ang tuwalya oh. Amoy na amoy ang alak eh. May mga bagong toothbrush sa likod noong shower mirror. Pwede mo yung gamitin." Wika niya kaya dali-dali na akong nagtungo sa CR. Naligo na ako at nagsipilyo na rin. Pinahiram niya naman ako ng roba para may masuot ako pang samantala. Doon na muna ako tumambay sa kwarto niya habang hinihintay siya dahil naligo din muna siya. Noong makatapos ay sabi niya, "So, ito na yung pagkakataon na hinihintay mo. Ang maranasan ng real thing. Sana mapasaya kita at mag-enjoy ka ha?" Wika pa ni Claire. Hindi na ako nagkomento pa at agad na namin ginawa ang bagay na aming pinagplanuhan. Hindi iyon naging madali lalo at first time niya nga talaga. Pero naging matagumpay rin naman kami at nakatapos. After noon ay nagpaalam na ako na uuwi dahil 8:00 na noon ng gabi. Nagpasalamat ako sa kanya dahil doon ilang beses ko pang inoffer sa kanya na maging magkasintahan kami. Pero sabi niya, "Bakit? Hindi pa ba tayo magkasintahan? May usapan na tayo, di ba? Magkasintahan tayong 3 ni Maricar. Girlfriend mo kami pareho." Okay, ganun pala yun. Sagot ko naman. Dahil akala ko parang BFF pa rin pero may kakaibang ugnayan nga lang. Noong pareho na kaming nakapagbihes ay umuwi na ako sa amin. Nasa biyahe pa lang ay nagsimula na akong mag-isip kung gaano ako kaswerte sa pagkakaroon ng ganong relasyon sa dalawang magagandang dilag. Pagkarating ko sa bahay ay agad na akong nagpahingam dahil may pasok pa ako kinabukasan. Lunes pa lang kasi noon. Kinabukasan ay naabutan kong si Maricar lang ang naroon sa may gate. Sabi niya pa, "Hi BFF!" Sabay beso. Matapos naming magbeso ay sabi ko, Si Claire, nasan? "Naku, hindi raw siya makakapasok. Nilalagnat eh. Mukhang binigla mo kasi kagabi. Tuloy-tuloy pa rin daw ang bleeding hanggang ngayon." Ganun ba? Bakit kasi hindi niya sinabi sa akin? Kasi po, ayaw niyang makonsensya ka at isiping nasaktan mo siya physically. Ako na raw muna ang bahala sa'yo. Baka sa Wednesday o sa Thursday pa daw siya papasok. Okay, sige, tara na. Wika ko pa at naglakad na nga kami ng magkasabay papunta sa classroom. Pagkababa ko ng bag ay kinuha ko ang cellphone at nagtipa ng mensahe. Claire, sorry Inom ka na ng gamot at magpahinga ng mabuti. Get well soon. Ilang saglit pa ay nag-reply naman siya. "Sinabi rin pala sa'yo ni Maricar. Don't worry, wala kang kasalanan doon. This is all normal. Kailangan ko lang talagang ipahinga to. Sige na, mag-focus ka na dyan sa klase. Matutulog na lang ulit ako." Okay, sige. Maiksing reply ko pa. Tapos nag-silent na muna ako ng cellphone ko para walang maging istorbo. Dahil sa pagkakasakit ni Claire ay para kaming nagluksa ni Maricar. Laylo lang muna kami, sabay kaming nagmeryenda at sabay umuwi pero hindi kami gumala o kumain sa labas. Pagsapit pa ng Thursday ay pumasok na rin si Claire. Sabi pa niya, Guys, sorry cancel ang plans natin para sa inyong dalawa today na dapat gaganapin sa bahay. Hindi kasi lumuwas si mami ngayon dahil akala niya masama pa rin daw ang pakiramdam ko. Baka sa Saturday na siya muling aalis papuntang Manila. Sabi naman ni Maricar,
No worries, Bes. I can wait naman eh. Masyado nga kaming nag-alala ni Marvin sa'yo eh. At take note ha, wala kaming ginawang espesyal nung wala ka. Dito lang kami sa kantin nag-snack. Hindi rin naman kami namasyal after. Hindi kasi masaya kung wala ka. Tsaka nakakakonsensya eh kung nagsasaya kami sa pamamasyal. Tapos ikaw absent dahil may sakit. Sabi naman ni Claire. Wow, ang sweet naman ng mga BFF ko. Ay, girlfriend at boyfriend pala. Wika niya pa ng pabulong. Sabi naman ni Maricar, so, pwede na tayo mag-lunch out today after class? Sagot ko na. Sabi naman ni Claire, oo, no problem. Oo, okay din sa akin. Sagot ko naman. Kaya after ng klase namin ay nagpunta kami sa isang katamtamang laki ng restaurant at doon masayang kumain. Habang si Maricar naman ay panay ang pagpapakwento kay Claire tungkol sa ginawa namin. Sabi ko naman, Huwag mo na kayong ikwento no, baka matakot lang yan tapos umatras na. Sabi naman ni Maricar, ako? Aatras? First year pa lang ay pinangarap na kitang makasama sa paggawa ng bagay na yun. Tapos ngayong tuloy na at pwede ko nang ma-achieve yun, tsaka pa ako aatras? Never no? Besides, yung dinanas ni Claire ay isang normal effect lang sa mga first time. Kaya ibig sabihin, dadanasin ko talaga iyon kahit sinong lalaki pa ang makasama ko. O kahit kailan ko iyon gawin. Kaya never akong aatras sa pagkakataong ito, no? Napapailing-iling na lang ako dahil decided talaga siya. Sabi naman ni Claire, first time mo rin pala? Oo, mukha lang akong marot, no? Pero maingat rin ako sa sarili ko. Tsaka puro lang naman ako fling sa mga lalaki. Pero ayokong gawin basta-bastang bagay na yun. Nagkataon lang kasi na iba tong si Marvin eh. Hindi siya basta kung sinong lalaki lang. BFF natin siya at pinagkakatiwalaan ko siya. At hawak natin siya pareho. Kaya safe ang privacy natin, right? Sabi naman ni Claire. Yeah, right. Kaya nga may tiwala rin ako sa kanya. Hindi ako makaimik habang nagkukwentuhan sila dahil ako ang topic. Noong matapos makakain ay nagkanya-kanya na rin kaming umuwi. Kinabukasan ay araw na ng Friday. Sabi ni Claire sa amin, guys, may good news ako sa inyo. Ha? Ano naman? Curious na tanong pa ni Maricar. Lumuwas si Mami kaninang madaling araw, kaya mag-isa lang ako ngayon sa bahay. Bukas pa raw ang balik niya, kaya pwede niyo nang ituloy ang plano niyo. Sabi naman ni Maricar na seryosong nakatingin sa akin. Ano Marvin, ayos lang sa'yo? Oo naman, wala rin akong balak magsayang ng pagkakataon na mabigyan ng kaligayahan ng BFF ko. Oops, may kulang. Dapat BFF/girlfriend. Okay, sige, edi BFF/girlfriend pala. Pareho namang napangiti ang dalawa. Pagkatapos ng klase ay dumaan na muna kami sa isang mini grocery. Bumili si Maricar ng isang buong manok at mga gulay na pangsahog sa tinola. Sabi kasi ni Claire na wala siyang matinong pang-ulam sa bahay, kaya bumili siya ng manok na may pang-uulam namin. Lalo at may mahalagang gagawin kaya kailangan may masarap na pagkain. Pagkarating sa bahay nila Claire ay sabay na kaming naligo ni Maricar sa banyo pero wala kaming ginawa roon. Tapos si Claire naman ay naging abala na sa pagluluto habang nagpapatugtog ng malakas. Kaya hindi niya maririnig ang ginagawa namin sa loob ng kwarto. Pagkapasok nga namin ni Maricar sa loob ng kwarto ni Claire, ay agad na naming sinimulan ang bagay na pinag-usapan namin. Halos walang pinagkaiba kay Claire. Natagalan rin kami bago magtagumpay dahil first time rin ni Maricar at mahina ang tolerance niya sa pain. Noong makatapos ay nakita kong mas marami ang bahid ng pula sa bed kesa noong sa amin ni Claire. Sabi ko naman,
Claire, pa-assist naman. Pagkapasok niya, sabi niya, "Ala sis, para kang na-murder ah." Kahit nakangiwi sa sakit ay pilit pa rin umingiti si Maricar. "Okay lang sis, ginawa naman ni Marvin lahat ng makakaya niya para hindi maging sobrang sakit. Pero ganun pa rin talaga eh, ang laki niya eh." "Oo nga sis, tama ka dyan. Marvin, sige na, magbihis ka na at magbanlaw ng katawan sa CR. Ako na ang bahala rito kay Maricar. Doon ka na rin muna tumambay sa sala. Hindi mo na dapat makita pang ibang sitwasyon rito." Maotoridad niya pang wika, kaya sinunod ko na lang din. After kong magbanyo ay doon na ako nanatili sa sala. Nanood na lang ako ng TV. Makalipas ang kalahating oras siguro ay lumabas na silang pareho. Akay ni Claire si Maricar tapos inupo sa hapagkainan. "Marvin, halika rito. Tulungan mo na akong maghain. Kakain na tayo." Okay, sige. Sagot ko pa. Sabi ko naman kay Maricar pagkalapit ko. Maricar, sorry ah. Tapos sinampian ko siya sa ulo. Sabi niya naman, "Ayan ka na naman sa sorry mo. Na para bang kasalanan mo ang mga nangyayari. Ginusto ko to ha. Sumunod ka lang naman sa hiling namin eh. Kaya stop feeling guilty na. Tulungan mo na lang si Claire sa paghahanda para makakain na tayo." Okay, sige. Sagot ko pa sa kanya at ako na ang naglagay ng mga plato, kutsara at tinidor. Noong makapagsandok na ng ulam si Claire ay agad na kaming kumain. Hindi ako makapaniwala na ganun siya kasarap magluto. Halos kasing sarap ng luto ni mama ko. Maging si Maricar ay sinabing, "Grabe, ang sarap mong magluto sis. Mas masarap pa to sa luto noong karinderya malapit sa amin. Si mami nga ay hindi rin ganito kalasa ko magluto." Sabi naman ni Claire, "Malasa ba talaga o maalat? Pareho lang halos yun eh." "Naku, hindi siya maalat ha. Tama lang at pwede pang gamitin ng patis na may sili at kalamansi. Mabuti at naganda ka rin ng ganitong sausawan." "Ah, oo. Halos hindi kami makakain ni mami kapag walang sausawan eh. Kaya palagi kaming may stock ng sili at kalamansi." Nagsimula na nga kaming kumain at masarap talaga ang ulam. After kumain ay tumambay lang muna kami ni Maricar sa bahay nila Claire hanggang 5 p.m. Noong hapon na ay sabi ni Claire, "Tara, magsiuwi na kayo. Ako na maghahatid kay Maricar sa bahay nila para hindi siya paghinalaan na kung ano-ano kung si Marvin na maghahatid sa'yo." Sumang-ayon naman si Maricar kaya agad na kaming nag-ready sa pag-alis. Nag-taxi na sila papunta sa bahay nila Maricar. Ako naman ay nag-jeep na lang. Maaga pa naman dahil past 5 p.m. pa lang naman noon. Pagkarating ko sa bahay ay naabutan ko si mama na nagluluto sa kusina kaya doon na rin muna ako tumambay at nakipagchika-chika sa kanya tungkol sa takbo ng negosyo at kay kuya. Kinagabihan noon habang nagsisoundtrip ako ay narinig kong tumutunog ang cellphone ko. Kaya agad ko iyong tiningnan. May nag-text pero number lang. Kaya agad kong binasa. Sabi sa text, "Hi Marvin, Diane here. Kinuha ko ang number mo kay Claire pero hindi niya alam ha. So pwede na ba kitang i-invite?" Sabi ko naman, Saan naman?" "Sa isang resort. Hindi pwedeng sa bahay dahil ayoko malaman ng anak ko ang mga sekreto kong ginagawa. Tapos classmate at BFF niya pang involved." Kailan ba yan?" "Bukas sana. Pwede ka bang mag-overnight?" Hindi ako sigurado pero susubukan ko munang magpaalam kay mama ko bukas. Anong oras ba?" "Pick upin kita ng mga 11 a.m. Send mo sa akin yung address mo." Sige, pero balitaan muna kita kung pwede akong mag-overnight ha. Magpapaalam muna ako bukas kay mama." "Okay, sige." Huling reply pa ni Diana, mami ng BFF kong si Claire.
Kinabukasan, nagpaalam ako kay mama na papasyal ako sa mga kaibigan ko at baka mag-overnight ako roon. Sabi naman ni mama, ulaan ko, mag-iinom kayo kaya gusto mo mag-overnight para hindi ka umuwing lasing. Opo ma. Ayoko ring bumiyahe ng gabi at lasing dahil delikado kapag ganun. Okay, sige. Ito ang 1,000 para may pang-ambag ka naman. Iwas gulo ha. At wag pumayag kapag sa mga barang inuman. Mas delikado yon. Mas mabuti yung inuman sa loob lang ng bahay para kapag lasing na, ay pwede nang makatulog agad ng walang disgrasya. Natawa naman ako sa mga sinabi ni mama dahil hindi talaga siya mahigpit sa akin, lalo at nakikita niya naman na maganda ang mga grades ko. Kaya kahit anong ipaalam ko, ay palagi siyang pumapayag. Muli na akong umakyat sa kwarto ko at nag-text ako kay Dayan. Dayan, ayos na. Pinayagan na akong mag-overnight. Okay, good. After 1 hour ay nandyan na ako sa kanto nyo. Mas maganda na yung maaga para hindi tayo maubusan ng unit. Wika niya kaya agad na rin ako naganda ng damit na bisan at inilagay sa bag. Matapos kong makaligo ay agad na rin akong umalis at nag-abang sa may kanto. Saktong kakaparada lang ng isang kulay blue na kotse sa kanto. Tapos noong magbukas ng bintana ay nakita kong si Diana iyon. Kaya agad na akong pumasok sa kotse katabi niya. Habang bumabiyahe ay panay ang pangangamusta niya sa akin. Hanggang sa sabihin niya, "Girlfriend mo bang anak ko?" Nagulat ako sa tanong niya, pero pinilit ko pa rin maging kalmado. Hindi. Sinubukan ko siyang ligawan pero ayaw niya. Talaga? Bakit may nangyari sa inyo? Mas lalo akong nagulat sa tanong niyang iyon dahil paano niya nalaman. Alam mo ang tungkol roon? Oo, kasi nilagnat siya ng walang sapat na dahilan at nakita ko ang mga hinubad niya na may bahid ng dugo. Next week pa ang dalaw niya dahil sabay kami palagi at regular din ang dating nun. Kaya ibig sabihin, may malaking bisita ang pumasok kaya siya nag-bleeding. Sabi ko naman, sa totoo lang Dayan, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo na magmukhang kapanipaniwala ang mga nangyari. Pero bahala ka na kung hindi ka maniniwala. Basta sasabihin ko na lang ang totoo. Kaya nang sinabi ko sa'yo, nililigawan ko si Claire dahil gusto ko nga siya. Pero ayaw niyang maging magkasintahan kami dahil ayaw niya na may gusto rin sa akin si Maricar. At kung magiging magkasintahan kami ay siguradong ma-out of place naman si Maricar. Pero inamin niya na gusto niya rin ako eh. Kaya siya na mismo ang nag-aya na gawin namin ang bagay na yun para pareho raw naming mapagbigyan ng aming mga sarili. Kaya yun yung nangyari. Bigla namang natawa si Dayan. Iba talaga mag-isip ang anak ko, no? Napaka-independent at liberated katulad din ng mami niya. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Dayan. Tapos sabi ko, ano bang gusto mong gawin ko? Gagawin? Wala. May magagawa ba ako kung yun ang desisyon ng anak ko? Pero may hiling ako sa'yo. Siguraduhin mo lang na wala kayong mabubuo. Dahil 3rd year pa lang kayo parehas. Gusto kong makapagtapos kayo ng kolehiyo. Oo, safe naman yung ginagawa namin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sigurado namang uulitin niyo pa yun ng maraming beses. Kaya gusto ko na every time na gagawin niyo yun, ay mag-iingat ka. Sa akin ka nalang bumawi. Umiinom na ako ng gamot na protection kaya wala kang kailangan alalahanin sa akin. Kahit sa loob ay ayos lang. Mas gusto ko nga kung sa loob mo bibitawan. Ano, we have a deal? Keep my daughter safe at ipaparanas ko sa iyo ang karanasan na hindi mo pa nararanasan kahit kanino. Oo, okay lang sa akin. Sagot ko pa. Makalipas ang 2 oras na biyahe ay dumating na kami sa isang resort.
Akala ko ay maliligo kami agad pagkarating pero hindi pala. Tila pangbagong kasal ang setup ng unit na kinuha niya. May mga flower petals na nakakalat sa sahig, tapos may wine din. Nag-order muna siya ng pagkain at nagsikain na kami ng tanghalian dahil past lunchtime na rin naman iyon. Noong makatapos ay may inabot siya sa akin na kakaibang chocolate. Mahal raw iyon at para lang sa magkasintahan. Matapos ko iyong kainin ay inabutan ako ni Dayan ng wine. Halos 5 minuto lang siguro ang lumipas ay nag-iba na ang pakiramdam ko sa katawan ko. Parang bigla akong nainitan at tila nabuhay lahat ng cells sa katawan ko. At gustong gusto ko nang gawin ang bagay na iyon. Nakita ko na lang si Dayan na lumabas ng banyo na nakaroba na lang at diretsong lumapit sa akin at tinawid ang distansya ng aming mga labi. Kaya naman, wala na akong sinayang pa na pagkakataon, lalo at ang init na ng pakiramdam ko kahit malakas naman ang aircon sa loob ng silid na iyon. Agad na nga namin pinagbigyan ang aming sarili at maraming beses namin iyon ginawa bago kami nakatulog. Noong magising kami ay hapon na. Muli na naman namin ginawa iyon bago kami lumabas at naghanap ng makakainan. Pagkabalik ay ganun ulit hanggang sa maghating gabi. Masasabi kong iba talaga ang talento ng may mga karanasan, lalo na sa katulad ni Dayan na parang napaka-expert talaga. Idagdag pa yung pinakain niyang chocolate sa akin na sobrang nagpapabuhay sa aking natutulog na pagkatao. Kinabukasan, bago magtanghali ay naihatid niya na ako papabalik ng bahay. Sabi naman ni mama ko, kamusta anak? Mukhang matibay ka na sa inuman na. Hindi ka mukhang galing naglasing ng buong magdamag. Hindi ka rin amoy alak. Maging ang singaw ng katawan mo walang amoy na alak. Mabango patuloy na para kang nakatulog ng mahaba sa kamang mabango. Sabi ko naman, baka po kumapit lang sa damit ko ang amoy ng pabango nung bas na sinakyan ko. Ganun ba? Kakaiba ang amoy mo Hindi na ako nagkomento pa dahil mahirap nang mabuko sa sariling bibig. Sumapit ang araw ng Lunes, buo na naman kaming 3. Masakit pa rin daw sabi ni Maricar pero kaya na namang maglakad ng maayos habang tinitiis ang kirot para hindi maging halata. Wala rin naman siyang lagnat kaya pinilit niyang pumasok sa school. Magmula nga noon ay halos every other week ay may get-together kaming 3 magkakaibigan. Pero hindi sa ibang lugar. Doon na sa bahay mismo nila Claire. Minsan naman ay kila Maricar kapag wala ang mami at daddy niya. At kung dati ay isa-isa ang eksena kapag gagawin ng masayang bagay na iyon, noong naglaon ay sabay na sila. Wala na silang hiya sa isa't isa at hindi na naalintana kung magkakakitaan. Kaya masasabi kong iyon na ang pinakamasayang parte ng buhay ko bilang high school at kolehiyo. Halos every other month din may invite sa akin si Dayan na mag-out of town pero minsan ay hindi na kami nag-out of town. Pumapasok na lang kami sa kulay pula at dilaw na gusali na walang bintana at walang kusina at doon na nag-uubos ng lakas. Hanggang sa naging college kami ay tuloy-tuloy lang ang ganong kasiyahan. Nahinto na lang noong makagraduate na ng college at magkaroon na ng trabaho. Nagkalayo-layo na kami at hirap ng pagsabayin ang schedule. Hindi naglaon ay nagkaroon na rin si Maricar ng boyfriend. Kaya tapos na talaga ang gano'n naming ugnayan. Dahil sa taken na nga si Maricar ay kinausap niya kami ni Claire. Sabi niya, "Claire, pwede ba akong magbilin sa'yo?" Sinagot ko na kasi ang nanliligaw sa akin na si Mario. Mabait siya at stable na rin. Mamimiss ko kayo ni Marvin, pati ng mga pinagagawa natin.
Pero sa tingin ko, panahon na para gawin na natin ang tama. Claire, may pakiusap ako sa'yo. Pwede bang mahalin mo na si Marvin ng higit pa sa pagmamahal ko sa kanya? Angkinin mo na siya sa'yo habang buhay. Para naman hindi ako makonsensya sa paghiwalay ko sa relationship nating tatlo. Kung aalukin ka niya ng marriage, ay tanggapin mo. Bigla namang may binunot si Claire sa bulsa niya at noong ilabas iyon ay isang singseng. Sabi niya sa akin, "Marvin, will you marry me?" Napatingin naman ako kay Maricar. Sabi naman noon, "Mas magiging masaya ako, Marvin, kung kayo ni Claire ang magkakatuluyan. Kaya tanggapin mo na siya. Alam naman natin pareho na mula pa noon ay crush mo na si Claire, di ba? Kaya huwag ka nang mahiyang tanggapin ang offer niya. May basbas ko na nga yung relationship niyo." Muli akong tumingin kay Claire at sinabing, "Aba, bakit hindi? Matagal na kitang gusto at mahal. Pero dapat inintay mo ako na ako ang mag-propose sa'yo." Sabi niya naman, Ayoko nga. Hindi ako katulad ng ibang babae kung mag-isip, no? Gusto ko ako ang gagawa ng sarili kong rules." "Okay, yes. Tinatanggap kitang maging asawa, Claire." Sagot ko pa. Kaya pagkalipas lang ng 2 buwan, ay nagpakasal na kami agad ni Claire. Masaya naman si Diane sa naging takbo ng relasyon namin ni Claire, lalo at mas nagkaroon kami ng private time dahil sa kanila na ako tumira after ng kasal. Kaya hindi na siya mahihirapan na mag-sneak out papunta sa kwarto ko kapag wala si Claire. Hanggang ngayon na may 2 na kaming anak ni Claire, ay nagpapatuloy pa rin ang masaya kong buhay sa piling ni Claire at ng mami niyang si Diane. Wakas. Ayan my loves, dito na nagtatapos ang maganda at exciting na kwento ng buhay ni Sir Marvin. Naway na-enjoy nyo ang kanyang kwento ha. Siguradong marami na naman ang magsasabi na sana all sila rin may ganong sitwasyon. Malay nyo, kaunting tiwala lang sa sarili at pagiging mabait sa mga babae. Baka hindi lang 2 ang mapagsabay nyo. Baka 5 pa nga eh. So, paano my loves? Magsama-sama tayong muli sa My Loves. Comment ka naman at mag-like. Sige na, huwag mo nang katamaran. Simpleng lambing lang naman ito eh. Pampasipag sa aking pagsusulat. At sana lahat ng nakikinig ng kwentong ito ay nakasubscribe na rin. Dahil makikita nyo naman na kaunti ang nakasubscribe pero napakarami ng nakikinig. Kaya sana huwag nyo nang ipagdamot ang subscribe nyo. Subscribe na my loves ha. Salamat. Take care and bye-bye.